Dati, pag tinatanong ako, ang gusto ko is maging attorney. Tapos pag tinatanong nila kung bakit, kasi ang lagi kong sagot is, ipapakulong ko yung papa ko. Ako, galit ako sa kanya. Kasi since bata kami, nakita ko na kung paano siya maging father saka maging asawa sa amin. Kasi sa values education, di ba, laging kasama nga yun na pag sinabing as a complete family, kailangan may father, may mother, may anak, ganun. Kahit nga daw isang anak, hindi pa yung family eh. Meron ng classmate na hindi siguro sarcastic lang or parang joke. Ewan ko kung pagiging sarcastic niya sa akin yun, galit siya or joke niya lang. Bigla niya sinabi, di pala kayo family. Parang ginanon niya ako bigla. Tapos sabi ko, sino magsabi sa'yo? Meron akong kuya, meron akong mama. Lahat naman kami, nagmamahalan. Di family kami. Napalayas kasi kami sa house. Kasi nga, naging naging drug dependent siya, naging addict siya. Tapos, syempre, nag-back to zero kami. Lahat ng gamit namin, binenta niya lahat. So, pati yung house, napalayas kami doon sa nire-rent naming house. Na for 14 years, nandun kami. Doon ako pinanganak. Tapos, tumira kami sa tita ko sa Tandang Sora. Until now, nandun pa rin kami nakatira. Sabi ko, babalik ka pa ba? Sabi niya, hindi na. Sagot ko na sa kanya, buti naman. Kasi hindi ka na namin kailangan. Ako yung lagi niyang nilalabas sa mall. Kasi bunso ako eh. Ako yung lagi nakakahingi ng pera. Yung gano'n. Tapos, ako yung gusto niya maging sundalo din. Minsan sa ating buhay, nakakabitaw tayo ng salita na sa kalaunay ating pinagsisisihan. Ganito ang kaso ni Jeday. Ang ama na halos isumpa niya dahil anya sa malaking pagkukulang nito. Ngayon, hinahanap niya. Nasa ikalawang taon pa lang sa pagiging preschool teacher si Jeday, pero ramdam na ramdam raw niya na ito na ang propesyong talagang magpapasaya sa kanya. Salungat sa dati niyang pangarap na maging abogado. Dati, pag tinatanong ako, ang gusto ko is maging attorney. Tapos pag tinatanong nila kung bakit, kasi ang lagi kong sagot is, ipapakulong ko yung papa ko. Ako, galit ako sa kanya. Kasi since bata kami, nakita ko na kung paano siya maging father saka maging asawa sa amin. Mapaalpabeto, pagguhit, pagkanta at pagbilang, lahat ito buong lugod niyang itinuturo. Pero ang hindi alam ng kanyang mga estudyante, may isang paksa ang nagdudulot ng kirot sa damdamin ng kanilang Ma'am Jeday, ang tungkol sa kanyang pamilya. Kasi sa values education, di ba, laging kasama nga yun na pag sinabing as a complete family, kailangan may father, may mother, may anak, ganun. Kahit nga daw isang anak, hindi pa yung family eh. Meron ng classmate na hindi siguro sarcastic lang or parang joke. Ewan ko kung pagiging sarcastic niya sa akin yun, galit siya or joke niya lang. Bigla niya sinabi, di pala kayo family. Parang ginanon niya ako bigla. Tapos sabi ko, sino magsabi sa'yo? Meron akong kuya, meron akong mama. Lahat naman kami, nagmamahalan. Di family kami. Mala-impyerno daw ang naging buhay ni Jeday sa piling ng kanyang ama. Napalayas kasi kami sa house. Kasi nga, naging naging drug dependent siya, naging addict siya. Tapos, syempre, nag-back to zero kami. Lahat ng gamit namin, binenta niya lahat. So, pati yung house, napalayas kami doon sa nire-rent naming house. Na for 14 years, nandun kami. Doon ako pinanganak. Tapos, tumira kami sa tita ko sa Tandang Sora. Until now, nandun pa rin kami nakatira. Hanggang isang araw, mismo ang kanyang ama na raw ang umalis sa kanilang tahanan.
At parang hangin na lang daw na dumaan ang panahon dahil halos 10 taon na pala ang nakalipas nung nangyari ang lahat ng ito. Kasi nag-birthday siya is December 1, after nung din na siya nagpakita of 1997. Siguro nahiya na lang siguro siya, kaya siya umalis. Pero hindi yun ang huling beses na nakita nila ang kanilang ama. Dumalaw pa raw ito para kuhanin ang ilang mga importanteng papeles. Pero sa halip na matuwa, isang matinding babala ang pinakawalan ni Jedi sa kanyang ama. Sabi ko, babalik ka pa ba? Sabi niya, hindi na. Sagot ko na sa kanya, buti naman, kasi hindi ka na namin kailangan. At tila dinamdam ng ama ang sinabi ni Jedi. Yun na ang huling pagkakataong nasilayan nila ito. Simula noon, mag-isa na silang itinaguyod ng kanyang ina sa pamamagitan ng pananahi. Maging si Jedi, maagang napasabak sa pagtatrabaho at isang pangako ang binitawan niya sa kanyang sarili na ang makakamit niyang tagumpay balang araw ang magiging pinakamatamis niyang ganti laban sa ama na nanakit sa kanila. Ngayon, isa-isa nang natutupad ang mga pangarap ni Jedi. Okay na yung family namin, okay na yung mama ko, tapos meron na akong cargo ngayon sa teaching. Nakatapos naman ako ng pag-aaral ko. Pero kung may sumpamang katumbas ang dati niyang kinikimkim na paghihiganti sa ama, ngayon wala na raw itong bisa. Kasi wala na naman dahilan para magalit pa ako sa kanya, di ba? Ang gusto ko na lang malaman is kung okay na rin ba siya. Yung sana okay na rin siya. Sa katunayan, hindi na raw niya ito mawaksi-waksi sa kanyang isipan, pati na ang mga magagandang alaala. Lagi ring yakap ni Jedi ang stuffed toy na magsasampung taon nang inirigalo sa kanya ng kanyang ama. Ako yung lagi niyang nilalabas sa mall, kasi bunso ako eh. Ako yung lagi nakakaingin ng pera. Yung gano'n. Tapos, ako yung gusto niya maging sundalo din. Sa aming pakikipag-usap kay Jedi, nakuha namin ang mga sumusunod na impormasyon tungkol sa kanyang ama. Eli Montesa ang pangalan nito. Nasa late 50s to early 60s na raw ito ngayon. At ang huli nilang balita, naninirahan ito sa mga kamag-anak niya sa Caloocan City. Sa araw na ito, buo ang desisyon ni Jedi. Personal niyang hahanapin ang ama para iparating dito na pinapatawad na niya ito. Kinakabahan. Kasi for how many years, ngayon lang ulit. Sobrang, hindi ko alam kung ano magiging reaction ko mamaya. Or, hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kanya una. Unang tinungo ni Jedi ang kapatid ng kanyang ama, ang kanyang Uncle Alfredo. Gusto ko pong makita si Papa. Di ba nasabi niyo na sa man siya nag-work? Di punta natin doon sa tinatrabuhan niya para... Pwede po kaya siya dumano? Pwede, kung hindi po pwede doon sa tinitirahan niya. Ang ikinagulat ni Jedi, ang kwento ng kanyang tiyuhin na lalo lang nagpalambot sa kanyang puso. Laging umiyak yung pagka pag naalala itong mga anak niya. Matagal lang ang gustong pumunta, kaya lang baka hindi nga siya tanggapin ng ano niya doon, mga anak niya, dahil siyempre nagagalit na siguro. Sa biyahe papunta sa kanyang ama, kumakabog ang dibdib ni Jedi. Pero panandali ang napawi ang kanyang nararamdamang nerbiyos nung naglabas ng ID ng kanyang tatay, ang kanyang Uncle Alfredo. Ito pa rin yung pirma niya, Tupido? Oo, hindi naman nabago yun. Kasi nakikita ko lagi ito sa card ko eh. Siya lagi po yung pirma eh. Naalala ko pa naman pag nagagalit yung pag lumababa ang green. Hindi talagang... Saka nakikita niya yung most talkative. Lingid sa kaalaman ni Jedi, natuntunan namin ang tinitirhan ng kanyang tatay. Ayaw na raw niyang pag-usapan pa ang mga hindi magagandang nangyari sa kanyang pamilya. Masakit daw kasi para sa kanya na sariwain pa ang kanyang mga naging pagkukulang. Pero isang bagay daw ang masisiguro niya. Hindi niya inasam na maging habang buhay ang kanyang pagkakawalay sa kanyang pamilya. Wala pa lang daw siyang naiipon na lakas ng loob para muling humarap sa kanyang pamilya. Yung mga kulit sila talaga, hindi ko talaga mawala sa talagang hindi sila magalimutan. Lahat naman ng oras naalala mo rin. Pero higit daw talaga siyang nangungulila sa kanyang bunso na si Jedi, na minsan din naging daddy's girl.
maliit siya hanggang sa nakatapos siya ng elementary na araw, umaga tapon na hinahatid ko sa eskwelahan. Nanghihinayang man daw siyang nawala siya sa tabi ni Jedi sa mga nagdaang mahahalagang okasyon sa kanyang buhay, may isa pa rin siyang inaasam-asam. Sisigapin mo na makarating ako sa kasal. Kung ikakasal siya. Pagkasal siya. Nanumbalik lang kay Jedi ang matinding kaba nung malapit na sila sa bahay ng kanyang ama. Mahigpit ang kanyang naging paghawak sa kanyang uncle. Ilang sandali pa ang eksenang hindi maitatanggi ni Jedi na hiniling-hiling ng kanyang puso. Pero sa umpisa, tila nagkakahiyaan pa ang mag-ama. Saan yung mama mo? Ha? Nasaan? Bakit? Ba't di mo sinama? Ayaw niya. Ha? Ayaw niya. Si Mang Eli, pilit pa ring nagpakatatag kahit hindi makapaniwala sa biyayang natanggap na ang kanyang bunso pa mismo ang lumapit sa kanya. Hanggang si Jedi, hindi na napigilan pa ang bugso ng kanyang damdamin. Masaya po kasi okay naman yung kalagayan niyo dito. May trabaho kayong maayos. Yun lang naman po ang inangad ko. Sabi ko nga, kay na Tito Pinong, kung hindi ko man kayo makita, gusto ko lang maging maayos lang po yung buhay niyo. Yun lang. Huwag niyo na lang pong balikan yung mga dati yung bisyo or ano. Yun na lang po. Maya-maya pa si Mang Eli, halatang na-miss ang kanyang pagiging tatay. Pasalamat ako na talagang sinadya mo ko na dalawin dito. Gusto mo makita. Yun ang masabi ko talaga. Dapat na lang gusto mong ipagkita sa inyong ina. Yan lang kung ano. Yun ang wala na akong masabi. Talagang kapait siya sa ay walang gawin mo ano, magsuro man, hindi ka hindi. Lang po, nagkamali ako na tiniis ko ng ilang taon. 8 taon, tiniis ko na hindi sila makita. Ang mahal ko siya kasi anak ko naman ito. Papasalamat na nagkita kami. Hindi na pinakawalan pa ni Jedi ang pagkakataon para masabi sa ama ang kanyang pakay. Hindi kasi sa akin po wala na. Okay na naman po sa akin. Ha? Sa akin wala. Hindi na po ako galit sa inyo. At bago pa tuluyang nagpaalam, ang yakap at halik na mahigit isang dekada nilang ipinagkait sa isa't isa. Aalis na po kami. Sige. Salamat po. Sige na. Kapait ka. Hindi man masabi ni Jedi kung saan sila dadalhin ng muli nilang pagkikita ng kanyang ama. Isang bagay ang kanyang natitiyak. Ngayong natanggal na niya ang lahat ng namamayaning galit at pait sa kanyang kalooban, batid niyang mas magiging mabuti siyang tao at higit lalong magiging isang mabuting guro. Yung matagal nang nasa dibdib ko na galit, na ngayon totally nawala na kasi napatawad ko na siya. When it comes to family matters, syempre sa lesson, hindi mawawala. Siguro mas maipapaliwanag ko na sa kanila. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam nyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang